Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang power plant sa Pagbilao, Quezon. Chris, natukoy na ba yung sanhi ng apoy? Rafi, patuloy pa rin ang assessment ng Pagbilao Energy Corporation sa sumiklab na sunog sa Unit 3 ng Pagbilao Power Station. Nitong Biyernes nang magkasunog sa planta at nagkaroon din ng mga pagsabog. Isa ang patay habang 9 ang sugatan. Ayon sa Pagbilao Energy Corporation, inaalam pa nila ang sanhi ng apoy at ang laki ng pinsala. Prioridad daw nila ang pagtitiyak na makuha ng mga nasaktan ang nararapat na atensyong medikal. Nag-abot naman ng pakikiramay ang Department of Energy sa pamilya ng nasawi. Patuloy raw silang makikipag-ugnayan sa PEC at iba pang ahensya para maibigay ang naangkop na tulong sa mga nadamay. Sugatan naman ng isang motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Angadanan, Isabela. Nirespondihan siya ng mga pulis matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Nagtamo siya ng mga sugat at bali sa katawan. Binigyan siya ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang rider nang maaksidente. Wala pa siyang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi nakadaan ang ilang sasakyan sa isang kalsada sa Bagumbayan, Sultan Kudarat dahil sa pagbaha. Cecil, anong update dyan? Rafi, passable na ngayon ang kalsada ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa video na kuha ng isang motorista, kita ang SUV na yan na hinihila ng isa pang sasakyan para maialis sa baha sa kalsada ng Barangay Chua. Ayon sa uploader, tumirik ang sasakyan matapos subukang tawirin ang kalsadang lubog sa baha. Naialis din kalaunan ang sasakyan. Ligtas naman ang mga pasahero nito. Ayon sa Pag-asa, trough o buntot ng Bagyong Pino ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Mindanao. Isang malaking bitak ang nadiskubre sa pundasyon ng Dato Paglas Bridge sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Panawagan ng kongresista sa lugar, suriin ito ng DPWH at palitan na kung kailangan para maiwasan ang mas malaking pinsala at abala sa mga motorista. Wala pang pahayag ang DPWH. Sa ngayon, ipinatutupad muna ang one-way traffic at one-lane system sa tulay. Daanan ang tulay ng mga bumabiyahe sa pagitan ng Davao Region at mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur.